pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit ng pag-ibig ko sa'yo. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay na bawat pintig, alay na bawat paghinga, alay sa'yo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba tayo ay tumayo para sa ating opening prayer? Tunay na ang Diyos ay mabuti, bagamat masama ang panahon, pero still blessings pa rin sa atin yung mga bagay na to. Kaya tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat sa kabutihan mo. Meron kaming hangin na nalalanghap everyday. May ulan na aming nararanasan, tunay na napakabuti mo, God. Sa araw na to, hiniling ko na linisin mo nga po kami, ano man po kung may nakita ka man pong mali sa amin. At yung pagpapatawad ay aming maranasan, Panginoon. Dalain ko, God, na sa araw na to, may itaas ang iyong dakilang pangalan, dahil wala po kami ibang papupurihan, kundi ikaw lamang, O Diyos. Wala nang iba sa kabila ng aming mga nararanasan, Panginoon. Ikaw ay mabuti pa rin. At sa mga gagawin namin ngayong araw na to, magpupuri kami at magpapasalamat dahil ikaw po yung aming Diyos na dakila. Sa mga magbibigay po ng iyong salita, hawakan mo nga po siya at ikaw ang mataas sa araw na to, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran na hindi pa namin nakakasama. Ikaw nga po ang gumabay upang makarating po sila at sama-sama po kaming magpuri at magpasalamat sa iyo. At sa WLT, samahan mo nga po sila sa maayos na awitan na papuri para sa iyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang araw po ulit sa ating lahat na nandito. Pwede po ba kayong mag-turn sa inyong neighbor and can you tell 3 things that you're thankful to God for? Yan, 3 bagay lang po na pinagpapasalamat niyo po sa Diyos ngayong araw. Amen. Praise the Lord. Ako po, nagpapasalamat talaga po ako sa Diyos dahil sa strength na binibigay niya po sa akin or sa atin po araw-araw, yung protection po na despite sa hindi magandang panahon that we have, okay na okay po tayo.
At salamat din sa, most especially sa love ng Panginoon sa atin. At ang dami po nating pagpapasalamat sa Diyos po, no? Parang kulang na kulang po yung 3 bagay. At lahat po ng ipinagpasalamat nyo sa Panginoon ay dahil yan po sa pagmamahal niya sa inyo. Kaya po you are continuously receiving blessings from the Lord kasi mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Amen. Amen. Kaya ngayong araw na po na to, ipapakita din po natin ang pagmamahal natin sa Diyos through our worship. The riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams of my heart. That's just a start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is, and you hold me now in your arms and never let me go. You, oh Lord, make the sunshine, the moonlight, in the night sky. Give me breath and all your love. I give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. Amen. Better than the riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams in my heart. That's just a start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is, and you hold me now in your arms, you never let me go. Let's sing this, church. Lord, make the sunshine, the moonlight, in the night sky. Give me breath and all your love. Give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. Yes, Jesus. Once again, church, let's sing to the Lord and let's declare. Better than the riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams of my heart. That's just a start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is, and you hold me now in your arms to never let me go. Amen. Come on, church, let's worship the Lord. You, oh Lord, with the sunshine and the moonlight and the night sky. You give me breath and all your love. I give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. I can't stop falling in love with you. I'll never stop. Yes, church. You, oh Lord, with the sunshine and the moonlight and the night sky. Give me breath and all your love. I give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. Amen. Yes, church. The Lord loves us truly. Kaya po, sa lahat po ng pagmamahal ng Diyos, ano pong gagawin natin? We will give back yung love na pinapakita niya po at pinaparamdam niya sa atin. Kaya let's always feel loved by the Lord. Kaya church, let's declare. You hold me now in your arms and never let me go. You hold me now in your arms and never let
go. You hold me now. You hold me now in your arms and never let me go. Amen. And you hold me now in your arms and never let me go. You, oh Lord, be the sunshine, the moonlight, the night sky. Give me breath and all your love. I give my heart to you because I can't stop falling in love. Amen. I'll never stop. I can't stop. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love. Just the church. I can't stop. Sing this to the Lord. Once again, I can't stop. I can't stop. Amen. Yes, Lord. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. You, oh Lord, be the sunshine and the moonlight and the night sky. You give me breath and all your love. I give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, talaga po sa inyong pagmamahal. Thank you, Lord, sa love mo na lagi mo lang po kaming inaakay. Lagi po kayong merong open arms for us, Lord. Kaya po, wag po tayong mahihiyang lumapit sa Panginoon. Alam ko po na minsan, niisip natin parang nakakatakot po, no? Kasi ang big ng God natin, ang great ng God natin. Pero kahit ganun po yung characteristics ng Panginoon, very willing po siyang tanggapin tayo. At nag-aantay lang po ang Lord for us. Kaya, huwag niyo pong isipin kung may mga nagawa kayong hindi maganda. Lagi niyo pong tandaan that you have Jesus. You have Jesus sa inyong mga buhay. Kaya, kaya po natin lumapit sa Panginoon. And let's continue to worship the Lord. And just declare everything that we'll be singing today. Your latter will be greater than your past. You will be blessed more than you could ask. Despite all the things been done, the best is yet to come. And your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater than the rest. Can you now turn to your neighbor and just declare this to her? Your ladder will be greater than your past. Sige po, harap po kayo sa mga kausap niyo. You will be blessed more than you could ask. Despite all that has been done, the best is yet to come. And your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater than The rest. things are possible. Possible.
My latter will be greater. My latter will be greater than my past. Yes, church. Thank you, Lord. I will be blessed. Let's cling and hold to that promise. I could ask, despite all that Yes, Lord. done, the best is yet to come. Yes, church. And my latter will be greater. My latter will be greater. My latter will be greater than the rest. Let's sing. All things are possible. Things are possible. 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 All things are possible. Possible. And your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater than the rest. Come on, church, let's declare. All things are possible. Amen. Yes, Lord. We believe in you, Lord. We believe in this promise. All things are possible. 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 Amen. Possible. And your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will Come on, church, and declare. Your ladder will be greater. Amen. Your ladder Amen. will be greater. Amen. Yes, Lord. Will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater than the rest. Now with one voice, once again, let's sing. All things are possible. 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 Yes, Lord. Possible. Amen. Things are possible. Yes, Lord. Possible. 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 And your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater than the rest. As long as I live, I will glorify the Lord. As long as there's breath in me, His praises I'll proclaim. I will adore Him, bow and worship before Him. This sacrifice of praise I'll bring. I will glorify the Lord. I will lift my voice to praise His name. For as long as I live, and as long as I have breath, I will glorify the Lord my God. Hallelujah. As long as I live, I will glorify the
Ulitin po natin. I will glorify. I will glorify the Lord. Yes, Lord. I will lift my voice to praise His name. For as long as I live, and as long as I have breath, I will glorify the Lord my God. I will glorify the Lord. Amen. I will lift my voice to praise His name. For as long as I live, and as long as I have breath, I will glorify the Lord. Glorify the Lord. Glorify the Lord my God. My Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the King of Kings and Lord of Lords. Come on, church, purihin po natin ang Panginoon. Let's worship our wonderful God, our glorious Lord, our loving, loving, loving Father, our merciful God, gracious God, forgiving God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Came here for to give you glory. Purihin ka dahil wala pong ibang sasambahin at pasasalamatan kundi ikaw lamang, Panginoon. Purihin ang napakagandang pangalan mo. Exalted, O God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. You deserve all these praises, Lord. Hallelujah. Sa lahat po, Lord, ng pinagdadaanan namin sa aming buhay. Hindi ka nagbabago, Panginoon. You are still a loving God. At kailanman, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Pero lagi ka namin kasama, Lord. Salamat po. Salamat sa walang sawang pagmamahal para sa amin. Hallelujah. Can we give the best clap offering para sa Panginoon? Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Pwede po tayong maupo. Pakisabi po sa inyong katabi, I will glorify the Lord. Amen. Kahit po sa midst ng the world we live in. Amen po. I will glorify the Lord. Sabi nga, last month, yung the world we live in, binanggit po dyan kung ano-anong mga klaseng buhay ang kung saan po tayo namumuhay. Di po ba? May mga dumarating na temptasyon, may mga kaguluhan, may mga struggles, obstacles, even yung kaperahan natin, material na bagay. Pero sabi nga, I will glorify the Lord. Amen po ba? Kayang-kaya po ba nating gawin yon kahit nasa kalagitnaan tayo ng ganitong sitwasyon? Sabi po sa John 6:53-56, Jesus said to them, Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Salamat po sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Naparito siya
upang makasama natin siya kahit anong sitwasyon ng ating buhay, lalong-lalo na po sa mundong ginagalawan po natin. Salamat sa Panginoong Hesus, patuloy niyang ipinadama ang kanyang pag-ibig. Nagbigay kagalingan, nagbigay kapayapaan po sa atin kahit nasa gitna po tayo ng anumang mga troubles, obstacles ng buhay natin. Di po ba? Napakasarap yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa buhay po natin. Masasabi po ba natin sa sarili natin, mahal na mahal ako ng Diyos? Masasabi po ba natin na kahit sa mga ganitong sitwasyon, alam natin na mahal po tayo ng Panginoon? Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito as we continue to praise your name, pag-alala ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ang katawan mo, ang dugo mo, dumanak, Panginoon, para ipadama na mahal mo kami, Panginoon. Na sa kahit anong mga obstacles pinagdaraanan namin sa oras na ito, alam namin na kasama ka namin. Ang banal na presensya mo, ang banal na spirito mo, Panginoon, ang tumutulong sa amin upang ma-overcome namin ang mga bagay na ito. Maraming salamat muli, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo, Panginoon, ang tinapay at ang alak. At patuloy, Panginoon, maalala namin ang kadakilaan, kabutihan mo sa amin. Pagpapakita na mahal mo kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pagdating po ng tinapay at ng alak po, ay pwede na po ninyo itong kainin at inumin po. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, God of all heaven and earth, yes, Lord, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer
you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant. My heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Amen. Praise the Lord. Amen. No longer us, but Christ living in us. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church, and we are the church that follows Christ and make followers of Christ. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Praise the Lord po. At nandito po kayong ngayong araw, kahit po masyadong maulan, malakas ang ulan. Amen? Hindi po, wala po makakapigil sa atin. Amen? Praise the Lord. Ayan po, we would like to grab po this opportunity for people po na first-timer po naming makakasama ngayong araw. Meron po ba tayong mga first-timers dito sa right side? Ayan, meron po doon, isang kabataan. Hello, sister. Welcome. Ayan, sino pa po? Meron pa po ba? Sa gitna? Meron po dito sa gilid? Alright. Sige. Again, welcome po sa Marikina Foursquare Gospel Church and sa lahat din po ng mga nanonood online. Kung first time nyo po itong mapanood, we would love to invite nyo po dito po sa physical services po namin every 7 a.m. and 10 a.m. every Sunday. At kung bago po kayo dyan, pakitype lang po, I am new here. And sa lahat po ng mga regular attendees natin, pakitype lang din po dyan yung buong pangalan po ninyo at saka yung buong pangalan po ng kasama ninyo. Amen! Pakisabi po sa inyong katabi, tapat ang ating Panginoon. Ayan. Dahil po dyan, no, darako po tayo sa ating quick announcements lamang po. Sa lahat po ulit ng mga nagpagawa nitong nakaraan ng mga QR codes po ninyo, punta lang po kayo mamaya doon sa may programs and creatives po natin sa likod, sa may PC. So, kunin nyo lang po yung mga pinagawa po ninyong keychain, and sa lahat po ng mga meron na wag nyo pong kakalimutan na dalhin po yung keychains ninyo o yung QR codes ninyo every Sunday. At again po, sa mga wala pa pong mga QR codes, chat lang po kayo doon sa ano po natin, sa Facebook page po natin para po next week makuha po ninyo.
Ayan. And then next po is sa lahat po ng mga gagraduate this year. Ayan. Sa lahat po ng mga gagraduate 2023, meron po tayong celebration po para sa inyo or meron po tayong tribute sa inyo. Wala pang specific date, but we would love na kayo po ay makapag-register na po sa link po doon po sa Facebook page natin. So ito po is from preschool hanggang college po. Okay? So, basta graduate po kayo, elementary to high school to senior high to college, junior high to college, so on and so forth. Ano lang po kayo, ano tawag dito? Register lang po kayo sa link. Ayan. And again po sa lahat po ng UFW. Ayan. Okay, energetic. Ang inyo pong alabaster outpouring po ay na-move this coming September 17. And then we encourage din po lahat po ng mga members po dito sa church to participate din po sa kanilang alabaster outpouring. Amen. And this buong September po, magkakaroon po tayo ng social engagement. Praise the Lord. So sa lahat po ng FSY, sige, Lester, solo pa. Again, sa lahat po ng FSY. Yan. Alright. Mamaya po, after the second service, meron pong free lunch at susuungin po natin ng ulan sa grace ng Lord po. Alam po, napakagaling po. Mamaya, i-share po natin, no? I think merong gustong ipagawa po ang Panginoon today, but I think this is a very, very exciting part po sa FSY to engage po doon sa tao po na sa community po na pupuntahan po natin mamaya. So, punta lang po kayo dito after second service. Kung hindi po kayo nag-yes doon sa GC po natin, pero gusto nyo pong sumama, mag-stay lang po kayo mamaya after second service. And then before po, target po natin around 4 p.m. or before 5 p.m., tapos na po tayo. But I believe po, meron pong gagawin sa buhay ninyo. And sa lahat naman po ng mga FY natin. Ayan. Okay, lahat po ng FY this coming September 10, next week, kayo naman pupunta sa San Mateo. So wait for the further details. And then sa September 16, lahat ng UFM and UFW, sumigaw. Yung UFM 17. Yung UFM 17. Okay, sige. UFW muna, sumigaw. Ayan, UFW Outreach, ayan po. Mag-outreach po kayo with Zumba pa. Alright, so 17 po yan. Lahat po ng UFW would like to invite you. 16 pala, 16. Okay? So, wait lang po for further details. Okay? Sa lahat naman po ng mga UFW UFM. Rumble na. Ayan, hindi pa rin natatapos yung energy nila from DevFest. So, sa 17 po, magkakaroon po kayo ng, ayan, yung kape po ninyo sa baba, i-outreach nyo po sa lahat ng TODA. Sa 3 parts ng TODA po. Sa 17 po yan. And lastly, sa lahat po ng FYC. Sabay. Okay, baka nagpapaano pa ng bata. Okay, lahat po ng FYC again. Pagod pa, naglaga ng bata. Okay, sa September 23 po, meron po kayong park outreach sa Marikina Heights. Lahat po ng details na po yan, i-disclose po yan this coming day. So wait lang po kayo sa mga further announcement po natin. Lalong-lalo na po dun sa Jesus po natin. Amen? And we pray po that we should be excited po dito po sa gagawin po nating social engagement dahil biruin nyo po from January until now, ito po yung gusto po natin na lumabas po tayo na dito sa church. Amen? Para po abutin po ang ibang tao. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa lagi daw nakakalimutan sa UFW, kung may kapihan daw po sa umaga sa lalaki, may paatsaan naman sa babae. Sa taas po, sa rooftop. Okay, kaya kapag maaga ho kayong dumating, tapos kababaihan kayo, akyat lang kayo diretso sa rooftop. Meron pong mga fellowship ang mga women po doon. Alright, thank you Lord for the opportunity. Salamat po na hindi ho natunaw ang mga asin ng sanlibutan. Nakasimba kayo ngayong araw. Alright. Katulad ng sinabi ni Pastor Nolan, natapos na po tayo sa serye nating The World We Live In at pinakita sa atin yung worst condition ng mundong ginagalawan pero si Jesus pa rin ang sagot sa lahat.
At siya ho'y naging example sa atin on how to overcome kung ano man yung mga pinagdadaanan nating hirap, blood, sweat, and tears, and all. No po. At ngayon po magsisimula tayo sa bagong serye na gusto ho natin maging bahagi pa rin ng significant community impact. Yun po yung purpose ho natin for the 3 quarters na August, September, October. Ay, mali ako. July, August, September, significant community impact, kaya po lalabas po tayo. I-apply ho natin yung ating mga natututunan. Alright. Sige po. Let me begin by asking this question. And when I ask this question, isipin mo muna yung sarili mo, ha? Pero kung may kakilala ka rin na nandyan, gayon din, okay lang din naman maisip without judgment. Magsasabi po ako ng mga labels, bansag, mga tawag, at hulaan nyo, bibigay ko yung meaning, hulaan nyo kung ano yung salitang yon. Pero hindi ho ibig sabihin natin ito ay meron tayong nilalatag na judgment sa mga pangalan nito. Ito ho ay batay lamang sa research po tungkol sa mga slang na Filipino words. Okay. Sige po, lagay natin yung tanong. Anong tingin or bansag o tawag sa inyo ng mga tao sa inyong paligid? Pwedeng nung nakaraan pa yang na mga nakaraan pa yan. Pwedeng nakaraan taon lang, pwedeng nung isang buwan lang, at pwede ding nangyayari ngayon. Ano ang tingin sa iyo, anong bansag sa iyo, anong label sa iyo? Okay. Ito po. Naging word of the year to in 2010. Hulaan niyo itong salitang to. Ito po ay pag ang tawag sa mga taong medyo out of style, medyo baduy, na parang modern day term ng Jologs. Anong tawag po doon? Letter J din ang simula. Jejemon. At meron pa isa. Ayan, panahon ng mga 1980s, Jeprox yan. Jeprox or Jejemon. Okay. Meron ba sa inyo naging label nyo yan? Na kayo ay Jejemon. Okay. Ito naman susunod na word, hulaan po ninyo. Galing po ito kay Aldab. Kasi tuwing si Maine ay naggaganong-ganon, okay, para nagpapakyut siya. So, ang tawag doon ay pabebe. May kilala ba kayong pabebe? Yan ba ang tawag sa inyo? Kasi iyakin kayo sa bahay nyo? Or parang lagi kayo nagpapaawa effect? Something, wala nang judgment, wala nang sabihan? Kanya-kanyang ano na lang? Okay, next. Ito namang word na ito, hulaan ninyo, pasensya na sa mga masasagasaan ito. Usually, ginagamit ito sa mga politiko at sa mga taong gustong idagdag yung sarili nila at gustong maging bahagi sa script, okay? At gustong magpalapad. Ang tawag ay epal. Ayan, epal. alam ni Kuya Paul. Epal, ayan. Kasi papel daw, so kasali gusto sa script. Okay. Ito naman ay nung 80s and 90s, again, no judgment. Ginagamit ito para sa mga taong pumupunta sa Japan para makapagtrabaho. Ang tawag po ay? Yan. Parang galit kayo, hindi naman kayo. Okay. Pag sa Brunei naman, Brunayuki. Okay. Ito pala ay galing sa word na Karayuki-san, okay? Which means, yung Yuki doon, going to China, yung pala yung mga Japanese na binebenta po, yung pinaprostitute po sila para pumunta sa China. Kaya ganun po, kaya naging Japayuki siya. Alright? Ano pa yung ibang mga kinokoy na words? Halimbawa, yung parang paranoid po. Lagi po siyang paranoid at para kang crazy. Sa English, you are crazy. Anong tawag po doon? Letter P ang simula. Praning. Ayan. Yung mga pring-ning-ning. Okay. So, pwedeng mangyari na marinig pa rin sa inyo, sa ibang tao, itong mga pangalan nito, ikaw pa rin yung pambansang Marites, Marisol at Tolits ng bayan, ikaw ay Kulasisi, Kabit, Siga, Tigasin, ikaw ay Bully, ikaw ay Baog, ikaw ay Butike, ikaw ay Elepante, ikaw ay Baboy, Kabayo, Bungo, lalo na pag walang laman, bungo, homewrecker, magnanakaw, sinungaling, pambansang playboy, pastora label ko yan. Pinagmalaki pa no? Manyakis,
Bobo, Tangie, GAGO, whatever. All these monikers, all these labels, mga bansag sa atin na nagbigay ng lamat at sakit sa ating isip, sa ating puso, tinatawanan lang natin. Pero minsan nang nagbigay ito ng dagok sa buhay natin na parang gusto nating sabihin, yan na pala binibigay yung title sa akin, di paninindigan ko na. Di kabit kung kabit. Di kung playboy, di playboy. Parang ganon. Parang pinanindigan na kasi hindi naman nila nakikita yung pagsisikap mo. Kaya tuloy, wala naman saysay ang buhay, wala namang meaning ang buhay ngayon. Di sige lang, panindigan na yung mga titles na yan. Ngayong unang linggo po ng Setyembre, whenever I see girls and boys. Okay. Ang serye ho natin, hindi ho si Jose Marichan, kundi the life that God offers. The life that God offers. May ino-offer ang Diyos na klase ng buhay. At ang part 1 ho natin, ang title po ay Meaningless versus Meaningful. Meaningless versus meaningful. And let me begin by asking you to open your Bible in the book of Genesis chapter 25. Gusto ko buksan nyo talaga kasi sunod-sunod ho nating babasahin yung mga passages at gusto ko po talaga makita nyo, talaga nabasa nyo, ay dito pala. Tapos i-highlight nyo yung mga portion na yon. Okay, as a background, we'll be talking about one person in the Bible na galing sa isang meaningless na buhay ay naging meaningful po ang buhay niya. Magsimula muna tayo sa tatay niya, si Father Isaac. Siya po ay 40 years old. Please remember that during this time nila, yung period nila, ang 40 years old parang youth pa yan. Youth. Sa kanila ay ang mga middle age ay mga 80, 90 kasi ano sila, mas mahaba pang buhay nila noon. Wala pang lechon yata noon. Okay, so nung 40 years old, nag-asawa siya kay Rebecca, pero si Rebecca po ay baog. Okay, again, a label, baog. During their time, pag sinabing baog ka, you are cursed. Pag sinabing wala kang anak, mababa ang tingin sa'yo. Pag marami kang anak, iba ang tingin sa'yo, parang blessed na blessed. During those times, okay, sa Israel. But he pleaded God, nakiusap siya sa Diyos na bigyan sila ng anak. So in verse 21 and 25, God answered their prayer. At let us read in verse 22. Ano po sabi sa verse 22? Okay, go. Kambal, ang magiging anak niya, at nasa tiyan pa lang, ano daw? Nag-aaway na sila. Okay. So sumagot naman pala ang Panginoon, magkakaroon ng kambal. Yehey, kambal. Pero ang sabi ni Rebecca, bakit kailangan mangyari sa akin ito? Why, Lord? Bibigyan mo na rin pala ako ng blessing. Para, pwede natin isipin na gano'n. Bibigyan mo ako ng blessing, may halong trouble. Diba? Ang sakit. Okay. Bibigyan ka ng anak, pero problema agad. Ganon. Tapos kambal pa. Dapat masaya ako, di ba? Kambal pa. Kambal na problema pala ito. Okay. What's the Lord's answer to Rebecca in verse 23? 2 bansa ang nasa iyong tiyan. Manganganak ka ng 2 bayang magkalaban. Magiging mas malakas yung isa kaysa sa kambal niya. Magiging alipin ng mas bata yung mas matanda. Sa normal kasi, mas mababa, mas bunso ka, mas utusan ka, gano'n, di ba? Dito, hindi. Okay. Sa present generation natin, kapag alam natin, lalo na sa mga ultrasound na mga baby, no? Kapag minsan may diferensya, may nakita na agad sa newborn screening na hindi masyadong kaaya-aya yung magiging bunga, anong pinagagawa? Lalo na sa Amerika. Ina-abort. This is my life. Sasabihin lang, my life, my choice. Gaganon sila. Okay, so yun, i-abort pag alam nila sa newborn screening. Pero marami pa rin Christian, salamat sa Diyos, na hindi nila hinayaan na kung ano yung didikta ng society, panganganak pa rin nila yon. And they will just trust God na magiging maayos. At ang galing nga,
after nung na-deliver, nagiging maayos po yung mga bata. Hindi na po, wala na po mga problema. Salamat sa Diyos. Okay, so yun ang deklarasyon na ng God na nagsabi nito ha. Ang God na nagsabi that the older will serve the younger. Okay? At meron talagang magiging war sa kanila. Okay. Nasagot ba agad yun after a year, after a month? No, it took 2 decades. 20 years pa bago nangyari yung anak na yon. So in those 20 years, at dineclare sa'yo yon, ano kaya naging conversation ng mag-asawa ni Isaac at Rebecca? Sabi, yung mga kambal. Paano kung kambal? Tapos sabi, paano kaya yung panganay? Siguro meron man silang mga discussions na ganun. Kasi iba talaga pag may mga panganay, iba-iba ang culture, and I'll tell you that later na po. So, nanganak na po after 2 decades. Tingnan natin sa verse 25, sino yung una? First child, ang pangalan ay, sa English, Iso. Ayan. Sa Tagalog, Isaw. Ang sarap niyan. Pag inihaw. At nung lumabas po siya, ang itsura niya ay mamula-mula. As in, namumula. Sabi ng ibang komentarista, pati yung hair daw niya medyo reddish. Talagang pula siya. Namumula siya. Parang cyborg to. Parang unang generation ng Guardians of the Galaxy. Okay. So, pula siya. Okay. At kaya yung word din na Edom may ginagamit kasi sounds like, and nakita nila, red ang ibig sabihin ng Edom. So, Edom is also used for his name. Kaya doon galing ang lahi ng mga Edomites kay Iso. Okay. At dahil nung lumaki na po siya, ang naging trabaho niya ay hunter. Pag sinabing hunter ka, kaya mo mag-isa, pumupunta ka sa mga forest, malakas ang loob mo, atapang-atao ka, okay? Matapang ka. And most probably, he was macho, okay? Kasi nga, hunter. And I would say, sanay siyang maging isa, independent. Okay, sanay siya. Okay, si tatay niya, si Isaac din, medyo gusto siya. Kasi lagi, pag nag-hunt siya, kapag nakakuha siya ng mga kambing, tapos lulutuin yung kambing na yun. Gustong-gusto ni Papa Isaac. Kaya parang, naging friend, mga favorite niya si Iso. Kasi laging, pag may fresh na mga usa, fresh na mga, naku, sarap kainin. Okay, medium rare. Di ba? Sarap siguro, no? Yung mga Okay, so naging close silang dalawa. And then, next naman, okay, pag hunter ka, medyo may pagka-violent ka, no? Matapang kasi. The next child, tandaan ho natin, ang sabi nila, usually daw yung kambal, mga lalabas daw yan after mga 1 hour, 30 minutes to 1 hour. Pero in their case, parang minutes lang. Okay? Kasi, dahil, anong meaning pangalan niya? Okay. The next, si Jacob. Si Jacob naman po itong pangalawa. Nakakapit ang kamay sa sakong nung nauna. Okay? Nakakapit, si Jacob nasa loob pa, pero yung kamay niya nakakapit sa sakong, sa heel, okay, sa heel ni Iso, at kailangan mga few minutes lang kasi nakakapit nga, kailangan din nilang ilabas si Jacob kasi tatanggalin nila yung kamay syempre ni Jacob dun sa heel. So, hindi pwedeng magtagal sila doon. Hindi naman uso pa ang mga cesarean section. Wala pa naman ganun yon. Okay, so yun po ibig sabihin ng pangalan niya, heal, to follow, to be behind, to supplant. Ibig sabihin po ng supplant ay i-overtake, agawan, sunggaban. Okay, yan po ibig sabihin yan. But kung si Iso nasanay sa labas at nag-hunting, si Jacob naman po ay was a very simple, naive, sabi nila. Simple man, domesticated, kaya medyo naging close. Alam mo, isang tao na nasa bahay lang, okay, domesticated, usually nagiging close sa nanay. Yun. So siya laging katulong doon sa bahay, ganyan. So si Rebecca naman, kaklose niya naman si Jacob. Okay. So, hinihila daw yung heel. Okay. Ano pong ibig sabihin yan? Okay. Sa biblical times po kasi, usually pinapangalanan ang mga bata ayon sa circumstansya ng araw na yon. Okay. Halimbawa,
Sa case ni Papa Isaac nila, si Isaac po ay he laughs. Ang meaning ng Isaac ay he laughs. Sabi lang na iba, hindi ko alam kung joke to, na imbes na umiiyak si Isaac, tumatawa. Pero, most probably, ang tumawa nun ay sila Sarah, tsaka si Abraham. Okay, pero he laughs okay? Sige, let's give the benefit. Pero ganun po, laging merong meaning ang pangalan during those times. Pero nag-evolve din po yon later on. Pero, kung ikaw kaya, ang batang yan, or ikaw yung magulang ng batang yan, ano kayang pakiramdam kung ang magiging anak mo, ang tawag na talaga ay sumusunggab or kaagaw? Umaagaw. Sa English, usurper, cheater, deceiver. Kung ganyan kaya, ang bansag sa'yo, ano kaya magiging pakiramdam mo? Di sige. Yan na lang, wala nang kahulugan. Basta, ganyan na ako. Ganyan title ko. But let's just look at the 3 situations in Jacob's life kung paano ang kahabagan ng Diyos ay binaligtad lahat ng sitwasyon ng buhay niya. Okay, so again, humawak na siya agad sa sakong ni Kuya Esau niya. Alam niyo po yung minsan pag may mga bully sa eskwela, tapos may dadaan, ano ginagawa? Pinapatid para lumaglag, para bumagsak ka. Hahawakan yung paa, ganon, para bumagsak ka. Para ang ganun ang dating ni Jacob talaga. Parang gusto niyang mamatid para mauna siya, para ma-overtake siya. Yun ang description sa kanya kung paano siya nilabas noon. So, tignan natin kung paano naging meaningful din ang buhay ni Jacob. Unang-una, pinili po niya na pahalagahan ng plano ng Diyos sa kanya. He chose to value God's plan. May plano ang Diyos. Dineclare na nga nung 20 years back, nung nag-pray sila ng pwede bang may baby kami. Ayan, sinabi na. O sige, ganito mangyayari. Pero look at the chapter 25, verses 27 to 34. Makikita natin ang isang senaryo dyan na alam ko, familiar yung iba sa inyo, pero magandang review natin. Verse 27, lumaki yung bata, naging mahusay na mangangaso, hunter, si Esau. At sa kaparangan na halos tumitira. So imagine niyo, doon na siya. Sanay siya sa, lagalag siya. Okay. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhasa ay kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Maraming problema kapag may favoritism agad sa pamilya. Ang daming problema lumalabas. Minsan, nagluto si Jacob ng sinabawang pulang patani. O pula na naman. Okay, pula ba? Attractive siguro yung pulang sabaw, lentil, red soup. Okay? Kaya pagdating ni Esau galing sa pangangaso, pagod na pagod, gutom na gutom. Uy, sabi niya sa verse 30, gutom na ako. Okay? Bigyan mo naman ako ng mapulang niluluto mo. Kaya tawag daw sa kanya ay Edom. Okay. So sumagot si Jacob, okay. Ibigay mo muna sa akin yung karapatan mo bilang panganay. Bigay mo muna sa akin yung karapatan mo bilang panganay, bibigyan kita nitong gotong pula. Okay. Sabi, walang approve without thinking. Si Esau, sabi niya, payag na ako. Okay, payag na ako. Hindi na iniisip. Ang sabi pa niya, aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Meron ba talagang namamatay sa gutom? Ng 3 oras lang? Wala. Okay? Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. O di sige, game, sabi ni Jacob, promise ka, sumumpa ka sa akin. Sa modern times, pex man, ha? Okay.
Sumumpa nga si Esau, sige, promise. Okay, binigay niya ang karapatan ng pagiging panganay. Ano ginawa ni Jacob? Agad-agad, 34, binigay naman ni Jacob agad yun. Niluto niyang gulay. May gulay pala yun, okay, kasi lentils. At binigay pa, may bonus pa. Bibigyan kita ng side dish. Bigyan kita ng garlic bread. Okay, kasi partner niya. May tinapay siyang binigay. Okay. Tapos, matapos kumain, matapos uminom, umalis na agad si Esau. Kitang-kita nyo agad yung character ni Esau, no? Sa ganon. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. What is there in the birthright of the firstborn? Anong meron sa birthright, okay, of the firstborn? Taas ang kami ng mga panganay. Okay. Kung lalaking panganay, yes, you're so blessed, biblically speaking. Ang firstborn po, laging double portion ng mga blessing. Kung ano, pag namatay na po yung magulang, pag inator sa yung blessing, laging double portion ka. Doble lagi yung sa'yo. So, ganun ka-privilege. And ikaw na yung may authority sa bahay. In fact, you have authority above the mother, na widowed mother. Kapag kasi walang pera yung nanay na widow, wala yan pera. Hindi yan din during their time. Sa Israel po to. So, yung firstborn ang nagsishare pa sa nanay niya na balo na, tsaka sa mga kapatid niya. So, ganun siya. Authoritative na. May authority na siya, may pera pa siya, double portion pa yon siya. So, ganun na lang dapat niya binavalue yung bagay na yon. Pero, kitang-kita ni Rebecca din na hindi ganun yung panganay niya. Kita siguro nila yun, ni Isaac, ni Rebecca, na ganun siya, hindi niya nabavalue yung pagiging panganay niya. So, tingnan natin, between Esau and Jacob, tingnan natin, compare lang natin yung dalawa. Si Esau, pinawalang kahulugan niya ang authority and blessings of the birthright. So, paano pagkakatiwalaan ng Diyos ang isang taong hindi nagpapahalaga ng mga bagay na galing sa Diyos? Yung ano yung plano ng Diyos. Si Jacob, hindi niya dapat asahan yon kasi second child siya, pero siya pa, okay, ang nagpahalaga dun sa birthright. Let's ask ourselves ngayon, anong pinapahalagahan mo ngayon sa iyong buhay? Mas pinapahalagahan mo, basta importante sa akin ngayon, may pera ako. Importante ngayon, kumakain kami. Importante ngayon, may relasyon ako. Ang importante ngayon, may magkakabahay kami. Ang importante sa amin, makaka-travel kami. Yun ang importante sa akin. Take it or leave it. I don't care about the future. I don't care about the sinasabi niyo eternal life. I don't care about the eternal blessings that you have in Christ. I am contented basta kumakain kami na maayos. At wala kami sinasaktan tao. Yan ang mga salita ng mga tao sa ating panahon. They won't care. Importante, nasa-satisfy kung ano yung present. But alam ho natin na hindi ho ganun ang gusto na plano ng Diyos. That you are only satisfying what is present na need mo. Kundi mas tignan mo yung mas eternal. Ano po? Number 2, pinili ni Jacob na kunin yung pagpapala sa paraan ng paglilinlang. At umani ng panlilinlang si Jacob. He chose to grasp, He has chosen to grasp the blessing through deceit, and he reaped the same. Okay? Sige, kukunin niya yung blessing, binavalue ni Jacob, pero it's not without punishment. Genesis 27, 5-17. So alam na po natin yung storya niya, na nakikinig pala si Rebecca sa usapan ni Isaac, tsaka ni Esau. O sige, anak, matanda na ako, hindi na ako makakita, may kataratan na ako. Ayan. So, baka kukunin na rin ako ng God. So, ipaghanda mo na ako ng offering, ganyan. Pagpatay mo na ako ganito. Tapos para may pronounce ko na yung blessing sa iyo, anak. Kasi bilang panganay. So, Isaac was holding on to that birthright na firstborn ni Esau. Okay, kahit na may deklarasyon na hindi sa kanya, no? Pero si Isaac ay pinilit pa rin yun by legal means kasi siya talaga yung panganay. And physical means, siya naman talaga yung unang lumabas. At syempre, nung umalis na, narinig pala yun ni Mama Rebecca. Anak, Jacob. Narinig ko yung usapan nilang tatay mo, tsaka si Jacob, si Esau. Okay?
gawin mo yung ano sasabihin ko sa'yo. Pero look at the reaction ni Jacob po sa verse 11. I'd like you to see that. Verse 11, ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, balbon po si Esau, samantalang ako'y hindi. Malalaman ng aking ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo. Susumpain niya ako sa halip na basbasan. Jacob knew all along na hindi tama yung gagawing plano ng nanay niya. Na magpapanggap siyang si Esau kasi sabi ng Biblia, yung hair ni Esau was all over the body. Para siyang may fur coat. Okay, all over the body. Hindi lang ito, hindi lang kamay. The whole body. So, alam niya, ma, maamoy ako. Hindi kasi kami parehong amoy. Amoy kusina ako eh. Siya amoy ano eh. Yeah. Sila amoy hayop. Okay, kami hayop. Maamoy yan. Dumidikit eh. Pag nandun ka lalagi sa mundong yun, dumidikit yung amoy ng mga hayop. Tapos papatay mo pa, may dugo-dugo pa yon, mga ganon. Gusto ni Isaac pala yung amoy malansa. No? Okay. Eh, siyempre, nakita niya yung pagda-doubt ni ano, no? Parang magigilty siya kasi imbes na blessing, baka pusong pa yung ibigay sa akin. Ayoko naman po ng parang gano'n, ano. Pero alam niya mga nanay, ang kulit ng mga nanay. Sa may amen po sa mga hindi naririnig. May amen na makulit daw ang mga nanay. May pinaglalaban kasi yung nanay, Minsan Okay. Hayaan mo na sa akin tumalab yung sumpa. Talagang kasi alam ni Rebecca, nanay siya eh. Sa kanya sinabi talaga directly ng Panginoon na yung bunso mas di ba? Mas aangat, no? So ako na bahala. Sumunod ka na lang, anak. Sumunod ka lang, okay? Ako na bahala. Sige na, kuha ka ng kambing. So ginawa niya lahat yon. Ginawa niya lahat. At sinerve na nga po. Pinadala na nga doon, sinerve na nga. At nangyari na ang hindi dapat mangyari, pero tinulot ng Panginoon na mangyari na naagaw ni Jacob ang blessing na para sa panganay. Ano mga dineclare? Genesis 27, 26-30. Sa 27, na lumapit si Jacob upang hagkan ng ama. Nag-kiss pa yun, Naamoy nitong kanyang kasuotan. Ang masamyong halimuyak na anak ko. Bangon-bangon siya sa amoy Ay katulad ng samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Okay, punta ako sa 29. Hayaan ang mga bansay gumalang at paalipin bilang pinuno. Ikaw ay kilalanin, igagalang ka ng mga kapatid mo. Igagalang ka ng mga kapatid mo. Mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa'yo. Teka lang, Yun ang dineclare ni Isaac, pero hindi yun ang dineclare ng Panginoon. Remember that? Sila na walang sumusumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpapalain. So, wow! Jacob will be blessed. And he will become a blessing. Pero hindi niya alam na si Jacob pala yun. Si Isaac, alam niya, si Isaac yun. Si Isaac, yung panganay yung binabasbasan ko. But Jacob knew that he was getting the blessing in the wrong way. He was getting the blessing in the wrong way. He knowingly overtook God's plan. Kahit nasabihin pang prophetically sinabi sa iyo, magiging ganito ka, magiging ganyan ka, you don't overtake God's plan. You allow God's plan to unfold little by little na hindi mo yun inaagaw. Hindi mo yun usurp. Hindi mo inuunahan. Pero nakuha sa maling paraan. He knew what was right and what was wrong, pero tinuloy pa na niya. Kaya sabi ni Isaac nung naniningil na si Esau sa kanya kasi dumating na siya, nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo. So Isaac also recognized nandaya ang anak niya na si Jacob. So alam na ni Rebecca, Mami Rebecca, alam na, patay tayo dyan, patay tayo. Sige. Oy, sige Jacob, takbo ka doon kay Uncle Laban, kay Uncle. Punta ka kay Uncle mo. Doon ka, tumakas ka muna doon kasi magagalit syempre sila. No? At and Jacob suffered the consequence of being deceived or tricked. Kung siya nanlinlang,
Siya rin ho, nag-suffer kasi pagpunta niya dun sa uncle niya si Laban, nandun yung anak. Napakaganda si Rachel. Ang ganda. Gusto ko po yung mag-iasawa. At least kalahi nila, kauri nila, sige. Pero paglingkuran mo muna ako ng 7 years, sabi ni Laban, ni Uncle Laban, okay, sige po. Okay. Hindi sanay si hindi sanay si sa ganyang mga bagay-bagay. Pero natutunan niya dahil sa pag-ibig. Uy! Okay. 7 years, game na, natapos na, ang bilis ng panahon. Na-complete niya, 7 complete. Okay. Honeymoon time. Dang, ang binigay ay hindi si Rachel, yung panganay na si Leah. Pagising na lang niya, Lord, tao to siyempre panganay muna yung bibigay ko, hindi muna yung bunso. Dinaya ako Inani mo ang iyong tinanim. Alam niyo po, God will not allow the wicked to go unpunished. Merong consequence ang mga ginagawa natin masama. Meron po yan. At pinapayagan ng Diyos minsan na duman talaga tayo sa ganyan para makita natin yung sarili natin na, ay, nagkamali ako. So, yun. So, tiniis ni Jacob yon as part of the consequence. Okay, nanloko din ako. Sige. Sige, magsilbi ka ulit another 7 years para bigay ko na si Rachel sa'yo. Okay, parang mabilis sa kanya yung panahon. Nagsipag talaga siya. Lalong nag-multiply yung mga resources ng nilalaban. Game na. Yay! Napunta na si Rachel sa kanya. Pero again, not without the consequence. Anong aplikasyon sa ating panahon? Maybe you are so confused. Kasi baka akala mo parang si Jacob ka lang na okay na, di ba? Nakuha ko na yung birthright, nakuha ko na yung mana. Tapos ngayon mag-aasawa pa ako ng maganda. Kalahi pa namin. Okay na. Pero alam mo rin na may pinagdadaanan ka na alam mo parte na yung naging desisyon in the past. Kaya eto ngayon yung consequence. Kaya hindi maganda yung picture, hindi perfect yung scenario. Kasi alam mo merong nangyaring hindi maganda. Pero tinuturo ng Diyos sa iyo kung anong dapat mong pahalagahan. Marahil ganyan ang sitwasyon mo, pero may tinuturo si Lord sa iyo. Sige lang, kapit lang tayo. Number 3, pinili ni Jacob na ipaglaban ang pangako ng Diyos para sa kanyang lahi. He chose to hold on to God's covenant for his race. Okay. Hindi lang yung plano ng Diyos, hindi lang yung pagkuha ng blessing, pero may consequence yung kadayaan niya, pero pinaglaban niya yung promise ng God, yung covenant ng Diyos. Let's look at Jacob. Bago po siya pumunta kay Laban, nung pagtakbo niya dun sa lugar na yon, we are talking about 500 miles from their place. Hindi ko alam kung may kabayo yan, may kamelyo ba yan. Pero sure ako walang Grab taxi. Wala. Or pwede ka, wala. Pero 500 miles journey, isipin nyo si Jacob, homebody. Hindi yan sanay sa labas. Lagi yang nasa loob lang ng bahay. Hindi niya alam ang mundo sa labas. All the dangers na harapin niya. Yung territory na bago sa kanya. Hindi naman niya nagkita na dati. First time nila magkikita nung uncle Sana kung may Facebook. Nalaman agad, di ba? Hindi siya sanay. So, here was Jacob alone. And siguro on the way, he knew he was guilty. Kaya ka nga umeeskapo Kasi guilty ka. Bakit ka umeeskapo kung hindi ka naman guilty? Di magstay ka. Hindi alam nilang guilty sila May maling ginawa At ang akala ni Jacob, kapag nakuha niya na lahat yung gusto niya, he was grasping, he was holding on to the birthright and to the blessing na yun. Akala niya, okay na yun. But he felt guilty. Dinaya niya yung kapatid niya. Tinake advantage niya, inabuso niya,
yung kalagayan ng tatay niya na alam niyang bulag. Tapos tinake advantage nila, ay bulag yan, di na makikita. Tinake advantage mo. Tapos kiniskis mo pa yung tatay mong ganyan, nagkiss ka pa ng goodbye. Pero may pagtataksil pala yung kiss mo na yan, parang Judas. Okay? Tapos nilarga ka niyan with a blessing. Pero alam mo yung may guilt siya. And he's now on his own for the first time. Nawala na siya sa bahay ng magulang niya. He will be an independent person, going out there, deciding for himself, carrying the load of guilt. Hindi masyado na siguro yung birthright, hindi na niya muna masyado naiisip siguro yan. Mas nananaig siguro sa kanya yung guilt. So, but at that point in his life, God revealed himself. Let's look at Jacob with a vision. Okay, hindi ko na po explain yung vision sa inyo. Tignan nyo na lang po sa Genesis 28, verses 13 to 15. Nandyan po yung vision. Mas kompleto ho yung detalye dyan. But, nang gabing yon na naginip siya, yung panaginip niya, yung hagdan, parang abot sa langit. Yun yung panaginip niya. The vision was there, the dream. Panhek, panaog daw po yung mga angels. Balik-balik na ganyan yung mga angels. Okay? Walang ano-ano, sabi sa verse 13 and 28, nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Sa tabi niya. Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Mga lolo niya, tsaka tatay niya yan, ha? Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Ano pa sabi ng God sa kanya? Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa 4 na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupang ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Unfair ba ang Diyos, Pastora Kay? Nandaya ka na't lahat? Nang agaw ka na lahat? May ganito pa? Ay, unfair. Unfair nga ba? Nagising sa Jacob at ang sabi niya, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakakapangilabot ang lugar na ito. He had an encounter with God. He was able to see God face to face and he did not die, sabi ng mga references. Yun daw, siya yung nakakita sa mukha ng Diyos pero hindi siya namatay. And you see the face of God most of the time, namamatay ka. Pero siya hindi. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. Kumbaga, heaven came down on him. For the first time in his life, nawala siya sa bahay na kung sino mga nagpapayo sa kanya, anong meron sa bahay na yon. Now, in his being alone, he encountered God and God touched him and spoke to him. And what happened, it became a revival. He was restored. He was forgiven. He felt all that. Makikita natin because sabi sa 18, maagang gumising si Jacob ng umagang yon. Ano kinuha niya? Yung inunan niya na naging pillow niya na bato, tinayo niya yon bilang memorial. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. He was sacrificing. He worshiped God. So, for the first time in his life, na hindi lang ganun yung nangyari sa kanya, yung past niya, now, he was here worshiping God. And he called the place Bethel. Dati ang pangalan na ay Luz. Luzerano? Okay, Luz. Pero ngayon ay Bethel, which means the house of God. Now, I'm in a better place. Because dati sa bahay namin, I am a confused being. Torn between righteousness and obeying the wicked things na sinasabi ng nanay ko. But now I'm in the house of God. I worship Him. I honor Him now. So Jacob found the meaning of his life through his personal encounter with God.
And God reminded him, yung covenant, pag sinabi pong covenant, yung tipanan, yung usapan na, yung pangako na sinabi na noon pa sa Genesis chapter 6, ng Abrahamic covenant, na ang pangalan mo ay magiging tanyag sa lahat ng mga bansang susunod. At kayo'y dadami kasing dami ng mga stars in the sky at saka sa mga alabok sa sea, yung mga sand in the sea. Ganun dadami ang lahi nyo. At ikaw ay magiging blessing. Ikaw ay magiging blessed at ikaw din magiging blessing sa lahat. Kung sino man na nagbe-bless sa inyo, mabe-bless din. Sinabi na yon noon pa kay Abraham na lolo niya. At sinabi rin yung kay Isaac na tatay niya. And now God is affirming and confirming, hindi pa ako nagbabago sa plano ko. I still have that promise for you, the covenant. I will keep it through you, despite your past. And Jacob held on to that. Okay? And in this vision, sinabi niya yun, Jacob will be blessed and others will be blessed through him. So yun ang pinangako niya. Anong pangako niya sa verse 20? 28:20. Look at your Bible. O Yahweh, kung ako'y sasamahan niyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan. Pastora, parang naninigurado si Jacob. Hindi po, naglalambing po yan kay Lord. At makakabalik na muli sa bahay na aking ama. Gusto niya rin bumalik sa bahay ng tatay niya. Siguro gusto niya rin mag-sorry. Gusto niya rin kayo po ang aking magiging Diyos. He was already declaring, you will be my God. You will be my God. And I will obey you. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong ala-alang ito. At ibabalik. Imagine mo, from this dream, from this encounter with God, at maiisip ni Jacob na ibabalik ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. Alam na agad ni Jacob, nung na-encounter niya ang Diyos, alam na niya agad what to do. That the blessings that you will give me, Lord, bibigay ko agad talaga yung 10%. Pag na-enkwentro mo talaga ang Panginoon sa buhay mo, that 10% is so easy to give to the Lord. Hindi ka manghihinayang dyan. Anong mas gusto mo? Yung 90% ang kunin ni Lord sa'yo? So he decided to do that because he was revived, he was restored, he was forgiven, he was assured and confirmed of the promise. Yes, hindi ka tayo iiwan. Yes, I'll give my tithe. So at this point, let's pause for a moment. May I call in the ushers as we give to the Lord our tithes. If you know po na you have encountered God already in your life, and God has made manifest Himself, right now, gayahin natin si Jacob. Enkwentro niya si Lord. Hindi ko pagkakait yung para sa Panginoon. But what we're going to do, tayo ho ang lalapit. As a sign of saying, yes, Lord, this is so honorable before you. Honorable po itong gagawin ko, Panginoon. This is an act of my worship to you, Lord. Thank you, God. Bless the hands, Lord, na hinipon niyo po ngayon. At salamat po na na-encounter na namin kayo sa aming buhay. Kaya maluwag po namin binibigay aming mga 10% of our incomes, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity in Jesus' name. Amen. So lalapit na lang po kayo, unti-unti, dun sa row na lang po kung saan po kayo kakasyang dumaan. Kayo na, hindi po sila lalapit sa inyo.
Pwede po dito sa gitna yung iba. Dito po kayo mag-overtake. God bless you all. Sa mga nasa online po, just continue to give online po. May po tayong GCash and bank accounts. So, take note of that. Thank you po. God bless you. Thank you. Take note of that na hindi pa binibigay ang law about tithing, may nag-tithes na. Okay? So, ibig sabihin, hindi ang tithing ay based on the law. Kundi even before the law was given, Jacob was already committing himself to tithing. Okay, so tingnan natin si Jacob ngayon, galing sa isang lugmok na isang individual na akala niya okay na siya, dala-dala niya yung birthright, dala-dala niya yung blessing na pronouncement sa kanya. Pero dala-dala din niya yung bigat ng guilt na yan. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, aalis siya sa lugar na yon, dala-dala yung pag-asa, yung bagong direksyon, bagong meaning ng buhay niya. Okay? At nung habang kinakausap ng Panginoon siya, during that time, God was saying to him, I am with you, anak. I am with you. Kahit na naging liar ka, kahit naging deceiver ka, naging sinner ka, I am with you. I have chosen you. You are mine. You are mine. You are mine. And I know you by name. I know your name. I know the labels. I know your labels. Alam ko mga bansag nila sa'yo. Alam ko yung mga bansag nila sa'yo nung sa nakaraan mong buhay. Pero hindi na yan ang bansag ko sa'yo. Hindi ko yan bansag sa'yo. And I have never called you that. The society, the community will tell you otherwise. But I am saying to you, I have called you. I know your name. And I have chosen you to be a blessing to other people. At lalabas po tayo sa mga community. Gusto natin ng significant community impact. So yun ho ang dala natin sa kanila. Na mahal sila ng Panginoon Diyos. And God desires them. Baka ang aabutan natin sa community, yung mga praningning, mga ganun kanina. Kung ano yung mga titles doon. Pero it does not matter anymore. Because in the sight of God, ang lahat ng tao mahal niya. Wala tayong dahilan na hindi rin natin sila mahalin. So let us conclude this time na po, itong pinag-uusapan natin, tungkol sa meaningless against meaningful life. Sino na ngayon na naglilid talaga ng meaningless life? Let's look at this person. Let us look at the violent Esau. Okay? A man who had no self-control, nor restraint, impulsive, violent person. Mas vinalyo niya ang gratification now than eternal blessings. Anong sabi ng Genesis 26:34 to 35? Nung 40 years old daw po si Esau, pinakasalan niya si Judith. And isa pa, si Basemath. Pareho po mga Hittites ito. Ang Hittites po ay mga kalaban huya ng nasyong Israel. Sila po yung mga, minsan tinitira-tira kasi nila na dapat nawa-wipe out yun. May tinitira, so naiiwan. Ito po mga Hittites ay punong-puno huya na, wala ho yan takot sa Diyos na buhay ng Israel. Kundi ang meron sila yung mga Diyos-Diyosan na sandamakbak po. Ang dami-dami nilang Diyos-Diyosan. So, ganun po yung buhay na pinasok ni Esau. Pansinin niyo agad yung pag-value niya, no? Sa mga ganito. Ang sabi ng Biblia, they were a source of what? Of grief. Ang mga manugang ni Isaac at Rebecca kay Esau ay sakit ng ulo ng mag-asawa.
Day in, day out, day in, day out. Imagine mo magkaiba ng mundo, magkaiba ng direksyon. Yung isa walang takot sa Diyos, yung isa may takot sa Diyos. What would you expect? Ang hirap, no? Mahirap. Ano sabi ng verse 46 ito po sabi na ito ni Mami Rebecca. Hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Esau. Kapag heteya ring tulad nila ang napangasawa ni Jacob, mabuti pang matay na ako. Ganon siguro kahirap nung pakiramdam ni Rebecca during that time. So, ang ginawa niya, violate niya, akala niya matutuwa, o di sige, pumunta rin siya sa nag-asawa din siya ng lahi naman ni, doon sa kabila pa rin banda. Hindi pa rin lahi ni Isaac, kundi doon sa lahi naman ni Ishmael. Doon din sa so, malayo din. Akala niya matutuwa na, pero hindi pa rin. At noong nagpa-pronounce na ng blessing, tingnan natin yung attitude ni Esau sa 27:36. 27:36. 2 beses na niya akong dinaya, si Esau na nagsasalita. Kaya pala Jacob ang kanyang pangalan kasi mandaraya siya, no? Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay at ngayon inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin? So he was telling his father, Isaac, Tay, dinaya ako ng anak niyong isa pa. 2 beses. Tanong, hindi ba niya ginusto? Ginusto niya eh. Pinagpalit eh. Sa isang pulang goto. Ang dami sigurong sugba yun. Yung mga atsuete. Yan pula, no? Pero alam niyo rin nanghihinayang siya kasi noong verse 34, humagulgol ng iyak si Esau nang marinig ito at nagmamakaawa siya. Please, basbasan niyo din ako, basbasan niyo din. Nanghinayang din siya, no? So sometimes the choices that we make in life, parang pinagpapalit mo kasi yung panandalian ligaya. Pero ang pinagpalit mo pala yung eternal, no? At hinahabol mo na yon, wala na late na siya. Pero sa totoong buhay, pag binasa nyo naman po, when you go back home at basahin nyo po yung storya dyan, may blessing din naman na inano. Kaya lang, hindi pwedeng hindi i-utter ni Isaac pa rin talaga yung maglilingkod talaga siya kay Jacob. Yun kasi ang sinabi sa plano ng Diyos. Namuhi, verse 41, namuhi si Esau kay Jacob. Esau hated Jacob po. At ano sabi niya? Sa isip niya, pagkamatay ng tatay, hindi alam ko naman malapit na mamatay si tatay. Papatayin ko si Jacob. So he even became, and he planned to murder, to become a murderer, na samantalang nung una, siya yung may birthright, siya yung may blessing, siya yung favorite ni tatay. Sinayang niya lahat yon. And now he is turning into a murderer of his own brother. Kakambal mo pa. Usually, yung mga kambal, close yan. Esau, who early on valued so much less his birthright, he brought shame to himself. He valued more the unholy alliance ng mga pag-aasawa niya, bringing grief to his parents. Siya who desired to murder his brother. Hanggang sa kahuli-hulihan, hindi lang pangalan niya ang pula, namumula siya sa galit. Namumula siya, di ba ang kulay ng pula sa atin ay gera. Away na to. Okay. Jacob, on the other hand, nung nagsimula, supplanter, deceiver, may title, mang-aagaw. Nagagrab. Okay. But he chose to live the life based on God's plan for him. Hindi niya inalaw na ang magiging definition ng buhay niya ay yung label ng pangalan niya. He did not allow that. And God did not allow that too. Ganun ka-merciful ang Diyos na kahit ano pa naging label in the past, pwede niyang palitan yon.
Mawawala na yung title mong playboy ka. Mawawala na yung title na kabit ka. Mawawala na yung title na pasaway ka. You will become a blessing. Alam niyo po yung karanasan niya dun sa Bethel na na-encounter niya ang Diyos, hindi pa natapos yun. Meron pa siyang Peniel experience na kung saan ang angel of God ay nakapag-wrestling sa kanya. Nag-wrestlingan silang gano'n. Lakas sa lakas. Okay. At ang ending ho nun, si Jacob, kumbaga, overcome. Okay? Kasi ang sinabi niya, I will not let go of you kapag hindi mo ako blines. So ganun niya gustong hawakan ang pagpapala ng Diyos. Hindi katulad ni Esau na ang bilis-bilis binitawan ang pagpapala. Siya hindi. I will hold on. Hindi na yung heel ni Esau. I will hold on to the promise of God in my life. Yung plano ng Diyos sa buhay ko, yan ang kakapitan ko ngayon. And I will not let go. Hindi ako bibitaw dyan sa mga pangako yan. So what happened? God gave him a new name. God gave him a new name, and his name now is Israel. Israel. From dating Mandaraya na pangalan, now Israel. And please take note of that name, not because it's a nation's name, but the L there, the EL, means God. So naka-attach na ngayon sa pangalan niya, ang Diyos. And that name means God fights or God contends. So paglalaban, iko-cover kita. Ano din po yung isang naging definition na ng Jacob later on, God covers you. And that's what God did to Jacob. God covered Jacob. A new name, a new direction in life, a new meaning to his life. At kung ganyan na nakikita mong buhay mo, full of anger, bitterness, and vengeance, and that you cannot accept the things of your past until now, the Lord has planned out a meaningful life for you. Surrender mo lang po ang iyong past sa Panginoon. At sasabihin mo sa Kanya, Lord, unless you bless me, I will not let go. Kakapitan talaga kita, Lord. Kakapit talaga ako sa iyo. At ang maganda pa nun, ang sabi sa Isaiah, hindi na lang po tayo yung kumakapit sa Diyos. God is holding us. God is holding us by His righteous right hand para hindi ka na talaga bibitaw sa Kanya. So that you will enjoy the meaningful life na kasama ang Panginoon. Let's all stand together. Yung inawit ho natin kanina, the latter will be greater. Ang gusto pong sabihin ng awit na yon, yung bukas mo, yung future mo, mas magiging maayos kaysa sa iyong nakaraan at sa iyong ngayon. So let's continue to declare that, no? Yes, Lord, my latter, my tomorrow, my future will be the best. It will be greater, the better. It will be better. Thank you, God. Your ladder will be greater than your past. Pwede bang sabihin mo yan sa katabi mo? You will be blessed. Kung close kayo, hawakan mo yung kamay niya. Tapikin mo siya dito. Despite all that has been done, the best is yet to come, and your ladder will be greater. Your ladder will be greater. Your ladder will be greater than the rest. Talk to somebody else. Your ladder will be greater than your past. Yes, Lord. Yes, God. You will be blessed.
despite all that has been done. Yes, Lord, The best is yet to come. we declare that, Lord, And for your the latter will be greater. Your latter will be greater. Your latter will be greater than the rest. All things are possible. Possible. pwede pala magbago lahat, di ba? Amen. Thank you, Lord. Possible. Yes, Lord. All things are possible. 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 And your latter will be greater. Your latter will be greater. Your latter will be greater than. Let's sing this as a proclamation sa sarili natin. My latter Latter will be greater than my past. Naging pasaway ka? Wala na yan. I will be Magiging blessed pagpapala ka na more sa than pamilya mo, I could sa ask. komunidad, Despite all that has sa iyong been paaralan, sa iyong done, trabaho. Amen. the best is yet to come, and my latter will be greater. My latter will be greater. My latter will be greater than the rest. Is it possible? Yes. All things are possible. 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 All things are possible. 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 And the latter will be greater. The latter will be greater. The latter will be greater than the rest. Let's close our eyes. Pikit po tayong lahat. Kung ikaw po itong tinutukoy sa awit na ito na parang katulad ka ho ni Jacob. At desire mo sa puso mo na may erase na lahat kung ano yung tingin ng tao sa akin in the past. And I will be a blessing to others. Ganyan ang desire ng puso mo. Taas mo lang yung kamay. Together we will declare, Father, our future, our tomorrow, Lord, will be much, much better because it's now with you, God. Kasama ka na kasi namin. Hindi na yung hindi ka kasali. Kasali ka. Kasali ka sa buhay namin. At sinasali ka namin, Panginoon. Makikialam ka sa buhay namin at papayagan mo namin yun kasi alam namin yun yung pinakamabuti. Patawarin po ninyo kami kung nagpabaya po kami sa aming mga nakaraan, sa aming mga naging desisyon. Kaya kami na-labelan ng mga ganito. Pero salamat. Salamat, Panginoon, for the new name, Lord. Salamat po sa new direction, new meaning of life, Lord. And this is the life that you offer and we accept this kind of life. We want this kind of life, Lord. We will choose it, Lord. Lalo na malapit ka po dumating. Malapit na, super lapit mo nang dumating, Panginoon. Tulungan mo na po kami na piliin ka na lagi. Piliin ka na lagi, Panginoon Diyos. Thank you, Lord, for that new name written down in glory, O God. Aalis po kami sa lugar na ito, Panginoon Diyos, dala-dala yung bagong pangalan, bagong direksyon, bagong kahulugan ng buhay. In the mighty name of Jesus, we declare that. And everyone will say, Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Let's to continue to declare. Hallelujah. You have a new name now. You are now Christian. Dala-dala niyo na si Christ. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of my story.
could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad he changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, yet I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, yes, it's mine. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. Come on, church! There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine, yes, it's mine. New name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of a story, and it's mine, yes, it's mine, and it's mine. Yeah, let's sing the church. And it's mine, yes, it's mine, and it's mine, yes, it's mine. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. All right. Why don't you turn to somebody at pakisabi, I bless you with a meaningful life in Christ. Yes. Amen. God bless you all and good day. See you next Sunday. There is a new